May mabilis na palitan ng meta calls, personal hits, at technical flips dito. Alamin natin bakit umusbong ang bawat moment at anong bilis nagland sa crowd. Titingnan natin ang bawat round ng battle na ito. Paano nag-build si Kripley ng crowd bait at local references at paano gumamit si MZite ng direktang rebuttals, technical hooks at thematic schemes para i-counter. Susunod-sunod ang highlights at pagkatapos ng bawat round may verdict na nakabase sa official scorecards. Kripley nag-focus sa lokal na references at crowd bait. Mabilis na one-liners, isang meta-angle tungkol sa staged reactions, at isang throne claim pang closing. MZite naman pumapasok ng matitinis na physical threats at mga technical motifs, timing targeting metaphors, at pinaframe ang opponent bilang product ng marketing at paid content. May repeat rebuttals na nagpapatibay ng kanyang punto. Dito, sinimulan ni Kripley ang meta-angle niya. At kaya ka nananalo kasi kada 4-bar setup mo, nagre-react siya ng let's go. Ganon si Tobey Maguire, let's go! Inilalantad niya yung idea na may staged crowd reaction. Smart move para gawing argumento ang performance tactic at i-undercut ang legitimacy ng kalaban. Tapos sinara niya to ng isang modern metaphor na may crowd cue. At kaya ka nananalo kasi kada 4-bar setup mo, nagre-react siya ng let's go. Ganon si Tobey Maguire, let's go! Bawat punch ko, naka-high rest, let's go! Yun yung MZite game. Mabilis at imageable. Pinapakita kung paano niya ginagamit ang live reaction para gawing visceral ang punch. Kahit hindi layered ang argumento, simpleng local flip na madaling maiget ng crowd. Putang ina, Prime Jimmy Santos! Mabilis na pangalang flip, Jimmy Butler, Jimmy Santos. Malinaw at nakakatawa para sa lokal na audience, effective bilang one-liner. Standard closing claim para tapusin ang arc ng round. Mapapasakin yung trono mo tungkol Clear throne takeover line. Classic closer na nagko-convert ng crowd momentum sa status claim, nag-register pero hindi revolutionary. Isa pang cultural reference para i-quantify ang impossibility. kaya ang pagtalo sa akin pare, kala mo kulab ni Looney at ni Lipcram kasi hindi yan mangyayari. Gamit ang mga pangalan sa scene para mag-paint ng imposible, madali siyang makakuha ng recognition kapag alam ng crowd ang references. Ngayon sa sagot ni MZite, isang timing target metaphor. Red dot ako ang tutuldok sa kada pintig nitong pinupulso ng masa. Red dot imagery ang pinili niya para ipakita precision at rhythmic control. Technical na linya na nag-reframe ng hits bilang deliberate at naka-aim. Uulitin niya ang accusation niya tungkol sa paid content. Pinabayaran gamit content sa Facebook? Ayan na ba yung meta? Binabayaran gamit content sa Facebook? Ayan na ba yung meta? Direct critique sa marketing fame dynamics. Inuugnay niya ang popularity sa pay-to-play at inu-undermine ang legitimacy ng opponent. May backhanded compliment na sinusundan ng cut. Sagana nga sa flow but still, sa idea, stagnant. Kinikilala ang magandang flow pero dinudiscredit ang substance. Effective dahil kinikilala ang lakas para i-deflate ito bilang win condition. Isang escalated violent payoff para reclaim ng momentum. Sa katulad mong pa-importante, hindi ka lang dapat pinapakyu, dapat sa'yo binubugbog! Brutal at diretso. Nagpapalit siya ng comedic banter para sa physical dominance imagery na madaling tumama sa crowd. Tinilink niya ang format ng battle sa threat niya. Ano? Para sa profit? Sige, 3 rounds kitang panggigigilan sa sapak hanggang mukat bibig mag-violet. Double meaning ang 3 rounds. Ginagamit niya ang battle structure bilang parte ng punch, kaya nagiging malinaw at structurally smart ang threat. Medyo may transcript uncertainty. Verdict: MZite. Clear. Medium confidence. Sa round 1, Kripley ang nag-deliver ng range at crowd baiting kasama ang smart meta-angle at closer,
pero MZ ang tumugon ng mas direct at technical. Red dot timing, repeated rebuttals at isang sustained critique ng paid content fame. May ilang garbled lines sa transcript kaya bahagyang bumaba ang certainty sa finesse. Pero ang pattern ng clarity at technical hooks ni MZ ang nag-tilt ng round. Sa round 2, Cripply nag-build ng compact rapid-fire sequence, recurring labels, generic, crowd jabs, Candy Crush, at isang coined insult, train of poop. Madalas blunt at immediate. MZ nakaset sa mas cohesive motifs, plumbing pipe metaphors, water verse ship contrasts, gravity metrics, puns at direct rebuttals na nag-reclaim ng narrative at nagpakita ng mas solidong structural wordplay. Cripply nag-coin ng isang sticky insult dito. Ikaw ay masyusyuk sa purutain na lupito ang makabagong meta tawag dito train of poop. Train of poop ang ginawa niyang label. Madaling ulitin at nagiging memory hook para sa buong thread ng attack. Low concept pero crowd-friendly ridicule. Pinaka-cute ng 3GS, yung fanbase mo tol, ang cute din. Puta gamer nag-stream, kala yung viewers ang taas. Panong may manonood nilalaro mo Candy Crush? Simple at relatable, nagpapakita kung bakit madalas nag-success ang blunt jabs niya. Mabilis tumawa ang crowd pero mababa ang technical depth. Isang English closing boast para linisin ang exit. I will only lose when there's only one name that you can pound. Compose na aftertaste ang target nito. Kung maayos ang delivery, nagbe-benefit siya ng international aura at calm finish. May sociolinguistic jab na nag-blend ng humor at critique. Di porke spoken ng dollar ka, lalamang ka sa palitan. Gamit niya ang speaking dollar kontra palitan. Compact at clever na paraan para i-attack ang pretension sa language status. Specific allegation about manufactured views. Panong may manonood nilalaro mo Candy Crush? Para si site magka-views, gumawa ng Modus Battle League. Sinusubukan niyang delegitimize ang popularity ng kalaban sa pamamagitan ng Modus Battle League claim. Potent kung tatanggapin ng audience, ngunit ito ay paratang na walang proof sa transcript. MZ nagpataw ng plumbing idiom payoff. At ang matalo mo ako ay pipe dream gising. Ito ang reality. Pinagsama niya ang motif ng pipes at idiom na pipe dream. Malinis na payoff na nag-close ng plumbing scheme at dismissive sa opponent's hopes. Isang gravity metric spoon para busugin ang online claims. Malamang hindi ito umabot ng 1M sa tindi mong humatak pababa. Gravity! Clever ang pagbibigay metaphor na physical law. Social metric. Effective sa pag-undercut ng mga view counts, claim ng kalaban. Elemental contrast na nagpapatibay ng motif. Iba yung balanse kahit one line natatawid na parang lubid. Ikaw from point A to B, it takes time para kang cruise ship. Kaya kung palawakan lang kumpara sa'yo, ako ay tubig. Water verse ship analogy ang gamit niya para ipakita versatility at strategic advantage. Cohesive at madaling sundan ang image. Quick flip na nag-neutralize ng theft accusation. Tapos, magnanakaw pala to. O, tangina. May ninakaw to. Ninakaw, ano? Magre-rebat ka. Di mo ko kayang imanipula. Change topic na. Huwag na i-angle na magnanakaw siya. Baka ibalik mo pa. Ginawang sarcastic reversal ang paratang. Matalinong rebatal na pinapababa ang bigat ng accusation at pinapakita ang control sa logic ng exchange. Compact articulation ng contradiction. Solid pero fluid. Ganyan ang construction. Fluid. Yung Tinawag niya ang sarili na construction, fluid. Magandang technical moment kung nahahabol ng crowd ang mixed metaphor bilang strength rather than confusion. Verdict, MZ. Clear, medium confidence. Cripply nagpakita ng madaling ma-follow na blunt jabs at memorable coined insults, pero MZ ang nag-deliver ng mas maayos na thematic cohesion at structural payoffs. Plumbing pipe dream, gravity pun, water versus ship, kasama ang timely rebuttals na nag-reclaim ng narrative.
May mga unclear lines sa transcript kaya bababa ang certainty sa ilang finesse moments. Round 3, pinalakas ni Cripply ang momentum. Rapid-fire insults, visceral humiliation at multiple scene name drops, madaming shock your value hits at callbacks. MZ sumagot ng composed rebuttals, regional pride at career gap angles, idiom flips at isang coherent fight imagery cluster. Mas maraming point-for-point rebuttals niya dito at mas structured ang build. Cripply pumapasok ng one of the most visceral humiliation lines niya dito. Ako si Cripply, unpredictable galaw, di mo alam gagawin ko. Tipong pag nag-threesome tayo ng asawa mo, ikaw yung kakantutin ko. Hindi mo ako mahuhulaan. Hanggang sa ikaw ay mabad trip, Mataas ang shock value at nag-swing ng crowd momentum. Effective live pero medyo crude at maaaring mag-alienate ng ibang listener. Direktang personal accusation na nagtatarget ng credibility. Putang ina mo, M-Site, magnanakaw ka ng asawa! Tuon sa masculinity at sensational allegation. Classic crowd bait na madaling mag-stir ng reaction depende sa audience acceptance. Isang risky family-targeted jab. Pero mo, balik mo sa tunay niyang ama! Abu content na mataas ang impact. Gumagana para sa visceral response pero risky sa long-term impression. May short word cluster na tumatahak sa theme ng round. Kalabang ko'y sikat. Yung bars ang bigat. Grabe mag-wordplay. Isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Sa banat niyan may sodium. Putang ina. Cell. Putang. Electrolytes. Sinubukan niyang mag-connect ng water charge electric terms, sodium, electrolytes sa mga bars. Nagpapakita na may attempt siya sa linguistic control amid shock lines kahit medyo fuzzy sa transcript. Simpleng visual metaphor na nagland agad. Debut battle ko kay Invictus, sabi ko, nagsulat ka sa libro kaya resulta pahina. Sabi niya kay Plasma, para kang libro kasi pahina ka ng pahina. Uy. Madaling ma-visualize at mabilis na payoff. Magandang paraan para mag-break sa barrage at mag-deliver ng clean image. MZite nag-drop ng concentrated fight imagery dito. It's a long night. Di ka man makatikim ng kaliwa. It's all right. Dikit-dikit ang punch. It's a long night. Di ka man makatikim ng kaliwa. It's all right. Dikit-dikit ang punch. Pikit ang both eyes. Bugbog sarado. Dikit-dikit na punch imagery at bugbog sarado ang tono. Composed at rhythmic na response na epektibo bilang counter sa scattershot hits. Isang double meaning idiom na technical ang dating. Ano? Nakakatawa pa ba? Na pumayag lang akong makalaban ka dahil di daw available yung ibang champion? Oo, nakakatawa ka. Yung hinain ko ay food for thought at yan ay deadly consumption. Pinagsama niya ang food for thought at deadly consumption. Malinaw na wordplay na nagpapakita ng kanyang craft advantage sa mga moments na ito. Compact idiom flip para pabagsakin ang comedy. Kung laughter is the best medicine, ito ang allergic reaction. Nice inversion. Laughter. Allergic reaction. Concise at tumatalo sa comedic framing ng kalaban sa pamamagitan ng rhetorical twist. Regional pride bilang rebuttal sa dismissals ng scene. Pero sa Bicol MCs, top tier kahit below minimum. How? Kasi nga provincial rate. Smart reclaim ng undervaluation. Tinataas niya ang status ng Bicol MCs gamit ang double meaning ng pay quality. Nakakabit sa identity framing. Controlled closer na nag-downplay then nag-threaten. Dikit-dikit ang punch, pikit ang both eyes, bugbog sarado. Anong close fight? Willing akong tapusin ka kahit hindi ka interesting na parang long post. Pinabababa niya ang halaga ng kalaban bago i-reassert ang lethal intent. Magandang closing tactic para isil ang narrative control ng kanyang sequence. Verdict: MZite. Slight, medium confidence. Cripply nag-dominate sa raw crowd impact at shock bars, pero MZite ang nagpakita ng mas consistent na point-for-point rebuttals, idiom flips at coherent thematic blocks, regional pride, career gap, fight imagery. Transcript garbling, sa ilang linya nagbababa ng certainty,
kaya slight lang ang margin dito. Official scorecards. Mjait wins 3-0. Mjait 3, Kripley 0. Pattern, Kripley consistently nag-deliver ng crowd-pleasing local refs at shock value hits. Pero Mjait ang mas consistent sa technical craft, clear rebuttals at coherent angle development sa buong battle. May medium confidence sa evaluation dahil maraming garbled unclear bars sa transcript. Pero ang overall trend ng cohesion at rebuttal effectiveness ni Mjait ang nag-tilt sa scorecards. Quick takeaway. Kung hanap mo ang crowd entertainment at visceral punch, Kripley ginawa iyon. Kung mas hinahanap mo ang consistent structural wordplay at rebuttal control, Mjait ang mas dominant sa card. Kung gusto mo ng follow-up, pwede nating i-breakdown delivery at cadence moments next. Ano gusto mong i-focus na clip?